Ito basahin mo with playful or silly face emojis. Article 17 of Republic Act 9851, Philippine Act and Crimes Against International Humanitarian Law, authorizes Philippine authorities to surrender or extradite individuals accused of war crimes, genocide, or crimes against humanity to international court or tribunal. This provision ensures compliance with international law and prevents impunity, allowing for cooperation even if the Philippines has withdrawn from international treaties. Hello sa'yo, Sir Orland Saligumbati Sabay. Magandang umaga po sa'yo, Sir. Ito yung pinakahintay ko na comment, mga kababayan. Dahil ito ang pinakamatibay na ibabato ng anti-DDS sa akin. Dahil dito, nasasabihan ng bobo o bolok ang mga DDS, no? Dahil sa tingin nila, tanga ang mga DDS kasi hindi daw alam ang batas na ito. Well, mga kababayan, tama na mayroon tayong batas sa Article 17 of Republic Act 9851 at hindi ito nawawala hanggang ngayon. Bagay na ginawang tool ng mga kontra kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Now, kung ang isang dating Pangulo ay napupunta sa international scrutiny, hindi ito simpleng political drama. Ito ay resulta ng kakulangan sa loob ng bansa. Meaning, mga kababayan, it's a systemic failure na maliwanag sa lahat. Ngayon, tingnan natin ang history. Kaya ba ng Pilipinas na magpatupad ng due process? Yes, may ebidensya na nagpapatunay, mga kababayan. Example, una, si Laila de Lima. Dumaan sa formal investigation at judicial proceedings. Nagkaroon ng hearings, evidence presentation at review. At sa huli, acquitted through due process. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang system ng Pilipinas ay capable of handling high-profile cases kung may political will. Second, si Gloria Macapagal Arroyo, naaresto, kinasuhan at umabot sa Supreme Court review. Na-dismiss ang kaso dahil sa insufficient evidence. So, this demonstrates proper legal mechanism for high officials, mga kababayan. Third, si Joseph Estrada, nilitis sa Sandigan Bayan, nahatulan at dumaan sa buong judicial process. So again, proof na kaya ng system na i-prosecute kahit sino. Kaya ng system na i-prosecute kahit sino kung may political will, no? Ngayon, ang tanong, kung kaya ng system noon, bakit hindi ito nag-apply kay FPRRD? Walang formal domestic prosecution. Walang credible investigation sa international crimes allegations. At tila selective application ng due process. So, ito ay malinaw na political persecution, mga kababayan. Ngayon, tingnan naman natin ang batas na nakatayo sa likod ng due process. 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Article 2, Section 27. The state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive measures against corruption. Republic Act number 98 of 51, Section 17, authorizes cooperation with international courts for war crimes, genocide, or crimes against humanity. Pero mga kababayan, ang principle of complementarity ng ICC is ang ICC ay isang court of last resort. Ibig sabihin, makikialam lang sila kung ang local justice system ay unable o hindi kayang mag-imbestiga. Hindi nga ba? At unwilling o walang intensyong usigin ang mga nasa mataas na katungkulan. So, ibig sabihin, mga kababayan, kaya ng bansa na imbestigahan at i-prosecute locally kung may intensyon at kapasidad. At
Executive Order number 292, obligasyon ng executive branch na faithfully execute the law, hindi selectively. So ano nga yun? Hindi pwede ang selective justice. Kaya ng batas na kumilos, pero tila hindi ito ginagawa sa kaso ni FPRRD. Now, let's step up to international law. Ang ICC ay may malinaw na standard, mga kababayan. Genuine national proceedings ang kailangan bago sila makialam. Halimbawa, yung kaso sa prosecutor versus Thomas Lumbaga, Gilo, no? ICC emphasized in this case that national proceedings must be genuine, independent, and substantive. So, superficial investigations will trigger ICC intervention. Pangalawang example, prosecutor versus Jermaine Katanga. Sa kaso niya, ICC held that states must prosecute serious crimes against humanity in a credible way before ICC can step in. Pangatlong halimbawa, prosecutor versus Saif el-Islam Gaddafi. In his case, ICC emphasized that if a state is unable or unwilling, ICC has jurisdiction. So, malinaw na ang Pilipinas ay unable or unwilling kung selective at walang aksyon. No? Kayo na maghusga. So, hindi lang legal ang basis natin, mga kababayan. Biblical principles ang gabay sa hustisya at moral accountability. Isaiah chapter 10 verse 1 to 2 says, "Woe to those who make unjust laws, and to those who issue oppressive decrees, depriving the poor of justice and denying the rights of the oppressed." Ano ibig sabihin? Kapag ang sistema mismo ay selective, nagiging instrumento ng oppression, mga kababayan. Amos chapter 5 verse 12 says, ang sabi, "You oppress the innocent, take bribes, and deny justice to the poor." So mga kababayan, systemic injustice is not equal to moral failure. Ang Proverbs chapter 39 verse 9, 31 verse 9, ang sabi, "Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy." So, ibig sabihin, mga kababayan, na ang hustisya ay dapat pantay-pantay. Hindi selective, mga kababayan. And even James chapter 2 verse 1 says, "Do not show favoritism." So, ang favoritism sa proseso ay condemned. Hindi moral, hindi legal. And lastly, Ecclesiastes chapter 5 verse 8 says, "If you see oppression in the land, do not be surprised." So, ibig sabihin, mga kababayan, nagbigay ng warning ang Ecclesiastes, nagbigay siya ng warning na kapag selective justice, may accountability sa mata ng Diyos. Bantay-bantay mo diha. So, ano ang punto ng lahat ng ito, mga kababayan? Kaya ng Pilipinas ang due process. Proven ito sa historical cases. May legal framework at ICC jurisprudence na nagtatakda ng accountability. Pero, selective application kay FPRRD is equal to political persecution. I stand with FPRRD. I stand for rule of law, due process, and consistent justice. And lastly, I stand against systemic injustice. Remember this, mga kababayan. Justice delayed or selectively applied is justice denied. Kung ang sistema ay pumalya, hindi ang tao ang may kasalanan, kundi ang gobyerno mismo.